Anong masasabi mo sa kalsada natin? Comment mo lang. Hindi ko alam kung ba't di pa tapos eh. Bakit tinanggal yung tarpaulin dyan? Malay ko. Tingin mo, may idea ka ba? Gusto mo bang malaman kung ba't tinanggal yung tarpaulin dyan? O bakit? Okay, tanong natin kay Mayor. Okay guys, mga ilang buwan pa lang ang nakakalipas mula nung ikabit ang tarpaulin, no? At simulan itong project dito sa Villa Inares, Barangay Bagong Nayon. Pero kung makikita nyo, araw ng Martes ngayon pero walang gumagawa, no? At nagkakasya lang ang mga dumadaan dito dun sa yun yung kanal, no, yung gilid. So diyan dumadaan lahat kasi may nakaharang dito ng mga materyales, lahat ng mga tao, mga motor. So bigayan lang, no guys, no. So ang tanong ng mga tao rito, bakit nga ba walang gumagawa? Carried na yung tag-ulan, no, pero yung pagtanggal kasi ng tarpaulin, guys, yun ang questionable, no. Hindi natin alam kung bakit tinanggal, no, kasi transparency ang hinihingi ng mga tao rito ngayon, lalo na ngayon tag-ulan. Okay, apakaputik at nahihirapan yung mga estudyante rito at mga residente ng Villa Inares. So ang tanong nila, bakit daw ba tinanggal ang tarpaulin? Ano ba ang lagay? Ayan, napakaputik. Okay rin na yung tag-ulan naintindihan namin. Pero yung 50 meters pa lang ang accomplishment sa kalsada. Kaya malaking tanong at kailan nga ba ito matatapos at sino pa rin ang contractor, no? Yan. So yung mga naglalakad dito ay lalo na pag rush hour. Sabay-sabay yan, no? So yung mga motor na back and forth at yung mga naglalakad na tao diyan lang po nagkakasya sa kanal. Sa ibabaw ng drainage. Halos wala pang 50 meters yung accomplishment dito, Mayor, no? So tanong lang ng mga residente dito. Tanong lang nila kung bakit tinanggal yung tarpaulin na nagkakahalaga ng mahigit o kulang-kulang 15 million pesos na pondo ng gobyerno na galing sa buwis ng mga mamamayan. Okay, so yun, nakatambak dito yung mga materyales at walang gumagawa. Okay, medyo delikado rin nga dito yung mga motor, guys, no, kasi medyo matarik po yung kabilang gilid na yan at medyo madulas tong ibabaw ng ng kanal. So medyo hirap din. So ito nga pala yung tarpaulin, guys, no, na dito nakalagay, mga ilang buwan pa lang ang nakakalipas ay napansin nating nawala, no. So hindi natin alam kung sino ang nagtanggal. Legalidad ng pagtanggal ng tarpaulin ng government projects bago matapos. Ang pagtanggal ng tarpaulin ng isang proyekto ng gobyerno kahit ito ay hindi pa tapos ay hindi tama at maaring lumabag sa ilang regulasyon at prinsipyo ng transparency. Narito ang ilang kadahilanan. Transparency at pananagutan. Ang tarpaulin para sa proyekto ng gobyerno ay mahalaga para sa transparency. Naglalaman ito ng impormasyon tulad ng pangalan ng proyekto, ahensyang nagpapatupad, halaga, at target na petsa ng pagtatapos. Ang impormasyong ito ay nagbibigay daan sa publiko na subaybayan ng pag-USAID ng proyekto at panagutin ng Shell sa kanilang trabaho. Ang pagtanggal nito bago matapos ang proyekto ay maaring ituring na pagtatago ng impormasyon mula sa publiko. Republic Act No. 9184 Government Procurement Reform Act. Habang hindi direktang binabanggit ang batas na ito ay nagtataguyod ng transparency sa lahat ng aspeto ng pagkuha ng gobyerno. Ang tarpaulin ay bahagi ng pangkalahatang sistema ng pagpapabatid sa publiko tungkol sa proyektong pinondohan ng buwis. Commission on Audit, COA Regulations. Ang COA ay may panuntunan tungkol sa pagpapakita ng impormasyon sa proyekto ng gobyerno. Ang ratula at tarpaulin ay karaniwang kinakailangan matiyak ang tamang accounting at pagsubaybay sa pondo ng bayan. Public information, ang tarpaulin ay nagsisilbing mahalagang pinagmumula ng impormasyon para sa mamayan. Ang pagtanggal nito ay maaring magdulot ng kalituhan o pagdududa tungkol sa katayuan ng proyekto. Kung mayroong anumang pagdududa o issue sa tarpaulin, tulad ng maling impormasyon o paninira, dapat ay tugunan sa tamang paraan, hindi sa pamamagitan ng basta na lamang pagtanggal nito. Sa pangkalahatan, mahalaga na manatili ang impormasyong ito sa publiko hanggat hindi pa ganap na natatapos at naipatupad ang proyekto. Okay, update po sa pinost ko kahapon tungkol dito sa lugar ng Villa Inares, no. Unang-una, papasalamat ako kay Mayor Jun Inares at kay Barangay Kapitan Larry Onsa dahil sa katuparan ng paggawa ng kalsada rito sa aming lugar, no. Meron kasing nag-post ng tungkol sa akin na hindi ko daw pinag-aralan muna bago ko pinost, no. Dahil ang totoo raw ay ginagawa raw yung karugtong ng kalsada dun sa bandang baba. So pakita natin dito sa video na to kung talagang ginawa nga nila. Unang-una, hindi tayo magkakalaban dito, no. Mga tayo magkakalugar ay dapat nagtutulungan dito dahil para to sa ikabubuti ng ating pamilya at ng ating mga anak, no. Ang pinost niya kasi
Hindi ko rin muna pinag-aralan yung video na ipinost ko bago ko pinost. At sinabi niya pa na tuloy-tuloy daw yung gumagawa. So nakaka-alarma yun, no? Kasi alam naman natin na pag tuloy-tuloy yung bayad sa gumagawa, may posibilidad na maubos yung budget, no? Kasi may duration yung project na yan, no? 1 year lang. Kaya natin ipinost to dahil concerned tayo dun sa nawawalang tarpaulin na kung saan ay may nalalabag na batas. Republic Act 9184, no? O ang Government Procurement Act. Responsibilidad nating mga mamamayan na bantayan ang bawat proyekto. Lalo na kung tayo ang makikinabang at alam naman natin na tayo ang nagbabayad ng buwis. So kaya natin tinatag sila mayor dito at saka sila kapitan. Hindi para sa kung ano pa man, kundi para malaman nila na nadidelay yung project dahil nakalagay sa kontrata na February ay may expire na yung project, no? So ilang buwan na ba? From February, March, April, May, June, July. So magkakalahating taon na, halos 20 meter pa lang yung completion. Hindi totoong may gumagawa sa baba. Kaya natin sila pinapatag para malaman nila na ganun yung nangyayari at baka sakaling makatulong sila. Kung magpadala man ng reinforcement, dagdag na tulong para mas mabilis matapos sa kapakinabangan ng mga tao rito. Dahil lang totoo, hirap na yung mga dito. Mga estudyante, tsaka yung mga magtatrabaho dahil nga sa putik at sa kitid ng yung kanal na dinadaanan. Papasalamat ulit ako kay Kapitan dahil ang huli namin pinag-usapan bago siya bumaba sa pwesto ay magagawa tong kalsada na nangyari naman, no? So pinost natin yun para sa supervision na lang nila na nadidelay yung project kasi alam naman natin, no, na kung hindi umuusad yung proyekto pero malapit na matapos yung yung contract, baka lalong matenga. Pagdating ng February, baka iwanan na to ng contractor dahil expired na yung contract. Wala pa silang nagagawa masyado. So alam naman natin na nangyayari yun sa maraming lugar, no, na naiiwanan yung project na hindi tapos. Sa nag-post naman sa akin, hindi ako nagagalit, no, kasi baka hindi mo rin alam na ganun ang nangyayari, na baka ang nire-report sa'yo ay gumagawa sila sa baba. So panoorin mo tong video na ginawa ko, pinuntahan ko yung sinasabi mong baba at nag-interview ako ng tao doon at wala talagang gumagawa. Ginagawa doon na kalsada, ito yung karugtong. Tapos, pero wala pang gumagawa hanggang baba, di ba? Pero wala pa talagang gumagawa. Sa baba. Wala pa. Parang dito yata umpisa nila pababa. So ayun, wala pang gumagawa sa baba. Doon lang sa taas. Tapos yung baba, nakita ko, tambakan lang ng materyales, na. Dito nga pala ako sa Unit 3, yung sinasabi nilang karugtong ng kalsada sa baba. So check natin kung may gumagawa nga rito. Kasi base sa mga tinatanong kong tao rito, wala para gumagawa rito. At ito yung ginawang tambakan lamang ng mga materyales. Tinambak lang nila, no? So pakita ko sa inyo yung buong kalsada kung may gumagawa nga ba talaga dito tulad ng sinabi nila. May gumagawa ba ng kalsada dyan, pre? Dun sa kabila. Hindi, sa Unit 3. Dito. Hindi, pero dyan sa buong daan na yun, walang gumagawa, di ba? Saan ginagawa? Sa may taas lang. Ito nga yung yung ibaba, no, guys, no. So mumuturin ko to paakyat. At doon ako nagtanong, no, sa kanina yung babae, ayan. Yan yung bahagi ng kalsadang karugtong. So kung makikita nyo, lubak-lubak talaga yan. At hindi pa siya nahahawakan ng kahit sinong no. Baga untouched pa yung kalsada. Okay? Ayan, no. Yan yung karugtong ng ginagawa sa taas. At kung makikita nyo, talagang hindi pa siya nalalagyan ng sukat o nahuhukay man lang, no. Ayan. So klaro na wala pa talagang gumagawa rito sa baba. No? Ayan, no, nakita pa yung karatula na dito dadaan yung kalsada. Okay?